Huwag kang susuko sapagkat kumikilos ang Diyos kahit hindi mo nakikita. Manatili kayo sa kinaroroonan ninyo at tignan ninyo ang kamanghamanghang bagay na gagawin ng Panginoon sa inyong harapan. Well, pag binasa niyo po yung context niyan, yung mga Israel po, naghahanap sila ng king kasi gusto nila magaya sa ibang nation. So meaning po, parang nireject na rin nila yung kingship ni Lord. Yet in His mercy, inallow pa rin ng Diyos na maging hari si Saul. Kaya kapag binasa niyo po yung verse 12, si Prophet Samuel, which is yung nireject nila, niremind sila na ang tunay na hari nila ay ang Diyos. Kaya yung request nila na gusto nila ng hari, nagdedemand sila ng hari para maging katulad sila ng ibang nation, parang nire-reject na rin nila yung rule ng Diyos. Pero kahit matigas ang ulo nila, ang Diyos willing pa rin to bless and protect them. Kaya sa verse na yan, niremind sila ni Samuel na stop, be silent, and watch what God is about to do. Naremind lang ako ng verse na to kasi sa buhay natin, di ba, may mga bagay na hindi natin control. Minsan, pinipilit natin yung mga sitwasyon. Sinusolusyonan natin gamit ang sarili nating kakayanan, sarili nating plano. Pero minsan, kailangan lang nating tumahimik, mag-surrender at magtiwala sa Diyos. Kaya sabi dyan sa verse na yan, tumayo ka, manahimik ka at panoorin mo ko. At marami tayong makikita ang example sa Bible, di ba? He is the God of impossible. Talagang may mga moments tayo sa buhay na masasabi natin na siya talaga ang kumilos na yun kasi imposible na masolusyonan tapos biglang nagkasolusyon. At katulad ng Israel, baka nagkamali ka rin, baka napagod ka, baka naligaw ka. Pero sabi ng Diyos, tignan mo at may gagawin ako. Kasi hindi kumikilos ang Diyos dahil perfect ka, dahil perfect ako. Hindi tayo perfecto. Kumikilos siya dahil tapat siya. Because God is faithful even when we are not. Kaya kung nasa sitwasyon ka ng buhay mo ngayon na parang wala na, there's no way out na, parang imposible na masolusyonan yung problema mo, parang katapusan na ng lahat, isuko mo sa Diyos yan, magtiwala ka at panoorin mo kung gaano siya kabuti at gaano siya makakapangyarihan kumilos sa mga buhay natin. Amen?